Suportahan namin yon. In fact, ang problema kasi namin, hindi kami makapag-file ng motion na walang pirma ang public prosecutor. Doon sa issue ng custody, hindi pa pumapayag yung public prosecutor na mailipat sa Quezon City Jail. No? Pero darating ang panahon na magsasabi na kami sa hukuman na itong kagustuhan ng mga biktima at merong hindi pagkakasunduan sa panig ng biktima at ng gobyerno. At tingin ko, itong issue ng live coverage at saka yung kung saan siya ikukulong ay dalawang bagay kung saan hindi nagkakaroon ng agreement ang mga biktima at ang gobyerno. Pero anong latest info na rukol niyo tungkol doon sa treatment kay Apatuan? Well, na-confirm naman namin na talagang may special treatment siya. No? Nag-iisa siya sa selda at itong selda niyan to ay para sa mga kababaihan doon sa National Bureau of Investigation. Meron nung kasing plano na kung hindi daw possible ng live hearing, tele-hearing, internet, nasa kulungan, and then via Skype or Yahoo Messenger. Well, sa akin kasi, luma na yung view na ang live coverage ay nakaka-apekto sa karapatan ng mga nasasakdal. Sa Amerika, karamihan ngayon ng mga jurisdiction ng mga estado doon ay pumapayag na ng live coverage dahil na-discover nila na para sa kabutihan ng lahat kapag may live coverage. Dahil syempre, magpapakitang gilas ang lahat and they will be at their best, no? Be it the prosecution or the defense. So sa akin, mas importante yung karapatan ng mga mamamayan na makakalap ng informasyon kaysa dun sa sinasabi nilang paglabag sa karapatan ng nasasaktan. Meron pa po bang additional witness na i-present tomorrow ba hindi na para tutulan yung Ang masasabi ko lang po, meron na pong witnesses ang mga prosecution. Pero kami pong mga biktima, meron pa po kami mga witnesses na hindi po namin pa pinapaalam sa gobyerno dahil wala pa po kaming kumpiyansa na mapapangalagaan talaga ang kapakanan nitong mga witnesses nito. Kung meron pong eyewitness na na-present na ang gobyerno, meron pa po kami mga eyewitness na pinangangalagaan ngayon ng mga pare at mga madre. At nagmamasid po kami dahil gusto namin makita muna na sincero ang gobyerno para makamit ang justisya laban sa mga ampatuan. At sa ngayon po, hindi pa po namin nakakamit yung kumpiyansa na talagang seryoso ang gobyerno. At siguro po sa mga darating na linggo ay magsasalita po ang mga balo ng mga napaslang na mga mamamahayan. Pero yung pagkakasunog ng farm ng Vice Mayor... Ang naunahang beses ko dineklara yan. Sorry, yung pagkakasunog doon sa proper, yung farm ng Vice Mayor na tumayo doon sa nag-witness against sa Patuan, hindi kaya magkaroon ng masamang message sa ibang witness na... Well, yun nga po importante po yung naging testigo ni Vice Mayor Saki. Pero 3 lang po ang kanyang mismong nakitang pinatay na biktima. Isang mamamahayag at 2 mangungundadato. 57 po ang napatay, mahigit 30 po ang biktima ng mga mamamahayag. At ito po ang dahilan kung bakit sa tulong ng ating mga kaparian at mga madre, kumuha po kami sariling mga witnesses na tatayo para magtitestigo kung sino talagang pumatay dun sa mga mamamahayag. Nalulungkot po ako na sa puntong ito, kinakailangan gumalaw ng sariling galaw ang mga mamamahayag. Dahil meron na po talagang trend na nagpapakita na para bagang mas importante ang mga karapatan ng mga mangungundadato kaysa doon sa mga mamamahayag. Ito po ang dahilan kung bakit 15 sa mga kaso ng mga napaslang, lahat po yan halos ay mga mamamahayag ay naiwan pa doon sa Cotabato. Dahil ang una nilang sinampa ay yung mga kaso laban sa pagpatay ng mga mangungundadato. So magkakaroon po kami siguro ng isang pagkakataon sa mga darating na linggo na magsasabi kung ano talaga ang mga nasa loob ng mga biktima ng mga mamamahayag. Yan.